Day 41, Exodus 33 to 35. Nagpatuloy sa paglalakbay ang Israel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umalis na kayo rito at magpatuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo ay isang mayaman at masaganang lupain. Uunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Hiteo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo." Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isamay walang nagsuot ng alahas. Sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin ko sa kanila." Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayong-malayo sa kampo. Malayo-layo sa kampo. Tinawag itong tuldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y pasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ng haliging ulap at mula rooy makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at doon yumuyuko at sumasamba. Ang pakikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan, tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik sa kampo ngunit naiiwan sa tolda si Josue ang lingkod niya. Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo, ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, pinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at ibibigyan ko kayo ng kapayapaan," sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita." Kaya't hiniling ni Moises, "Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ng aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan, Yahweh. Mahabag ako, manghahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawak ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakita nito. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito, tatakpan kita ng aking kamay. Paglampas ko, aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha," sagot ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tumapyas ka ng dalawang batong tulad nung una at isusulat ko roon kung nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok Sinai. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon." Tulad ng sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ng dalawang bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Ako, si Yahweh, ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako, maging sa libo-libo at patuloy kong
pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito, patawarin na ninyo kami, tanggapin bilang inyong bayan. Sinabi ni Yahweh, makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israel kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga utos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Cananeo, Heteo, Perezeo, Hivita at mga Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga darat na ninyo roon sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliking kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Tutubusin din na ninyo ang tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw kayo'y magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng Sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang hayop na itinahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Pasko. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, "Isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel." Si Moises ay sa 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan ng 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit. Ngunit sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalokbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang inuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niya ang pakikipag-usap kay Yahweh. Chapter 35.
Tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, "Ito ang iniutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw ay araw ng pamamahinga na nakalaan sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Sa araw ng pamamahinga, huwag kayong magsisindi ng apoy sa lahat ng inyong mga tahanan." Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Ito ang inuutos ni Yahweh. Maghandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog: ginto, pilak at tanso, lanang kulay asol, kulay obi at kulay pula. Gayon din ang pinong sinulid ng lino, balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, mabangong panghalo sa langis na pampahid at sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. Ipunin mo ang lahat ng mauhusay na manggagawa at sila ang paggawi ng tabernakulo sa tolda at ng mga tidabing nito, ng mga kawit at ng mga patayo, patio at pahalang na balangkas, ng mga tungkod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasanan nito. Gayon din ang luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa, at lahat ng kagamitan nito. Ang lahat ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan ng mga kagamitan nito at ng mga ilaw at ng para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng insenso, pati ang mga pasanan nito, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kortinang ilalagay sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ng parilyang tanso, ng mga pasanan ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing, ng bulwagan, ng mga tukod na pagkakabitan at ng mga patungan ng tungkod, pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos, ng mga lubid na gagamitin sa tabernakulo at sa tabing ng mamahaling kasuutan ng mga pari na gagamitin sa pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kani-kanilang tolda. Lahat ng nais tumulong ay naghandog kay Yahweh na inakala nilang magagamit sa paggawa ng toldang tipanan, ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga pari. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng pulseras, hikaw, singsing, kwenta sa diba pangalahas na ginto. Dinala ang lahat ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inhandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang kulay asol, kulay obe at pula, ng tilang lino, tilang yari sa balahibo ng kambing, pinapulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba na may naghandog ng pilak at utansong kagamitan ng kahoy na akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae naman, waya! Ang mga babae namang marunong na pagsisinulid ay gumawa ng sinulid na lanang asol, kulay obe at pula. Gayon din ng pinong lino at ito ang kanilang pinagkaloob. May gumawa rin ng sinulid mula sa balahibo ng kambing. Ang mga pinuno ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipipalambuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. May nagdala naman ng langis para sa ilawan, ng pabangong ihahalo sa langis ng pangtalaga at sa insenso. Lahat ng Israelita, lalaki at babae na handang tumulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinapagawa niya kay Moises. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Ori at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Siya ay pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansinin. Ginawa niya ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at talabhasa sa anumang gawaing pansinin. Siya at si Aholiab, anak ni Ahimasamak,
na mula sa lipinidan ay binigyan ni Yahweh ng kakayahan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila ay binigyan niya ng pambihirang kakayahang gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, taga-disenyo, pangkaraniwang manghahabi at ng maghahabi ng lanang asul, kulay obe at pula at pinong lino. Kaya kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain.